Hindi kailanman inakala ni Jason Carter na isang desisyon ang tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Bilang isang dedikadong driver ng truck, palagi siyang sumusunod sa mga patakaran ng kumpanya. Hindi humihinto sa mga biyahe, maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Ngunit, isang mapagpalang gabi, habang nagmamaneho sa isang liblib na highway, napansin niya ang isang matandang lalaki na walang malay sa gilid ng kalsada. Sumigaw ang kanyang kutob na huminto siya. Ngunit, banta rin sa kanya ang posibilidad na mawala ng trabaho. Napagitna sa pagitan ng tungkulin at pagiging makatao, gumawa si Jason ng isang desisyong nagkakahalaga ng lahat sa kanya. Ang kanyang trabaho, ang kanyang katatagan, at ang kanyang katahimikan. Ang hindi niya alam, ang lalaking iniligtas niya ay hindi basta-bastang tao. Palaging nakasentro sa rutina ang buhay ni Jason Carter. Gumigising siya sa madaling araw, nagtitimpla ng matapang na kape, at lumuluwas sa kalsada bago pa man magising ang karamihan sa lungsod. Sa loob ng 10 taon, naging isang tapat na driver ng truck si Jason. Tumatahak sa mga highway, naghahatid ng mga kalakal sa tamang oras, at sumusunod sa bawat alituntunin. Ang kanyang pinagtatrabahuhan, ang Titan Freight, ay may mahigpit na mga patakaran. Walang hindi kinakailangang paghinto, walang pagkaantala, at walang paglihis ng schedule. Sinunod ni Jason ang mga ito ng buong puso. Naniniwalang ang kanyang disiplina ang magiging susi sa isang matatag na karera. Ngunit, may ibang plano ang buhay. Sa gabing iyon, nasa isang mahabang biyahe si Jason patungo sa malayong lalawigan. Habang dumadaan sa isang madilim at halos walang katao-taong bahagi ng highway, mahinang tumutunog ang radyo. Tumutunog ng lumang kantang country, at ang tuloy-tuloy na ugong ng gulong sa asfalto ay halos nakakapanaginip. Mabigat ang hangin, amoy ulan, at malayo sa kalangitan ay umuugong ang kulog. Bigla, sa gilid ng kanyang paningin, may napansin si Jason na kakaiba sa tabing daan. Napakunot siya ng noo, bahagyang binagalan ang takbo ng truck. Para mas maaninag ito, may isang lalaki na nakahandusay sa batuhang gilid ng kalsada, hindi gumagalaw. Ang mahinang liwanag mula sa headlights ng truck ay nagbubuga ng nakakakilabot na anino sa mukha ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni Jason. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa mga scam sa highway. Mga taong nagpapanggap na may emergency upang makapanghikayat ng mga inosenteng motorista, at saka sila pagnanakawan. Mas lalong humigpit ang hawak niya sa manibela. Nasa alanganin na siya sa oras. Kung titigil siya ngayon, siguradong malilate siya sa schedule. Pero habang dahan-dahan siyang lumalapit, may kung anong pakiramdam sa kanyang sikmura ang nagsabi sa kanyang ibang-iba ito. Hindi mukhang magnanakaw o scammer ang lalaki. Kahit malikabok, halatang mamahalin ang kanyang mga suot. Masyadong mamahalin para sa isang manloloko. Mababaw ang kanyang paghinga. Maputla ang kanyang mukha. Huminga ng malalim si Jason at ginawa ang desisyong tuluyang magpapabago sa kanyang buhay. Tumigil siya sa gilid ng kalsada. Mabilis na binuksan ang hazard lights at bumaba ng truck. Kumalabog ang graba sa ilalim ng kanyang bota habang papalapit siya sa walang malay na lalaki. "Sir, naririnig niyo ba ako?" Sigaw niya habang lumuhod sa tabi nito. Walang sagot. Pagka humugot si Jason sa kanyang bulsa, nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatawagan ang 911. "May lalaki sa gilid ng Highway 7. Walang malay. Humihinga pa pero halos wala na. Kailangan ko ng ambulansya," sabi niya. Tiniyak ng dispatcher na papunta na ang tulong. Habang naghihintay, sinubukan ni Jason hanapan ang pagkakakilanlan ng lalaki. Nakita niyang isang makinis at mamahaling leather wallet. Pagkabukas niya nito, napahinto siya sa paghinga. Ang pangalan sa ID, Charles Whitmore. Napakunot noo si Jason. Pamilyar ang pangalan, pero hindi niya agad matukoy kung saan niya ito narinig.
Tiningnan niyang muli ang mukha ng lalaki. Mahalaga ba ang taong ito? Ilang minuto pa ang lumipas at sumilay sa dilim ang mga kumikislap at pulang-asul na ilaw. Huminto sa preno ang ambulansya at bumaba agad ang mga paramedic. Umatras si Jason. Pinanood habang tinitingnan nila ang vital signs ni Charles at hinihiga sa stretcher. Iniligtas mo ang buhay niya, sabi ng isang paramedic kay Jason. Kung ilang minuto pang lumipas, baka hindi na siya umabot. May konting ginhawang bumalot kay Jason. Alam niyang tama ang ginawa niya, pero hindi nagtagal ang kanyang paghinga ng maluwag. Kinabukasan, pumasok si Jason sa trabaho gaya ng nakasanayan. Walang kalam-alam na ang kanyang desisyon kagabi ay may dala palang mabigat na kahihinatnan. Naghihintay sa kanya ang kanyang supervisor na si Greg. Seryoso ang muka. Jason, pumasok ka sa opisina, sabi nito, malamig ang tono. Sumunod si Jason, kumakabog ang dibdib. Hindi pa siya kailanman natawag ng ganito. Pagkasara ng pinto, ibinagsak ni Greg ang isang folder sa lamesa. Tumigil ka kagabi ng walang pahintulot. Napakurap si Jason. May lalaki sa daan. Wala siyang malay. Tinawagan ko ang ambulansya. Hindi gumaan ang mukha ni Greg. Naintindihan ko, Jason. Pero malinaw ang patakaran ng kumpanya. Walang paghinto maliban kung inaprubahan. Walang exceptions. Hindi natuwa ang kliyente sa pagkaantala ng delivery. Hindi tayo pwedeng magkamali. Lumusong ang dibdib ni Jason. Tinatanggal mo ba ako? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Napabuntong hininga si Greg. Magaling kang driver, Jason. Pero nakatali rin ang mga kamay namin. At sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan ni Jason ay naglaho. Lumabas siya ng opisina na parang tulala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang buwan ng kita, ang kanyang seguridad, nawala lahat. Ang hindi niya alam, ang lalaking iniligtas niya ay hindi basta-basta. At ang kabutihang loob niyang ipinamalas ay magdadala sa kanya sa harap ng isang taong kayang baguhin ang kanyang kapalaran sa paraang ni hindi niya kailanman inakalang posible. Hindi kailanman naramdaman ni Jason Carter ang ganoong klaseng pagkalugmok. Ang pagkawala ng trabaho ay parang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala siyang backup plan. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya ng kung magiging mabuting empleyado siya. Laging nasa oras, palaging sumusunod sa patakaran, magiging maayos ang kanyang kinabukasan. Pero ngayon, hawak lamang niya ang isang liham ng pagtanggal sa trabaho at mulat siyang nakita kung gaano kakalupit ang mundo. Lumipas ang mga araw at unti-unting nauubos ang kanyang ipon. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya ng tracking pero may bahid na ang kanyang record. Isang bigla ang pagtanggal sa trabaho. Tuwing may interview siya, palaging tinatanong kung bakit siya natanggal. At kapag sinabi niya ang totoo, iiling lang ang mga kausap niya. Nilabag mo ang patakaran ng kumpanya, sabi ng isang hiring manager. Hindi namin pwedeng sugalan yan. Nakakagalit. Ginawa niya ang tama. Iniligtas niya ang isang tao. Pero parang itinuring pa rin siya ng mundo na kriminal. Isang gabi, matapos ang isa na namang walang kabuluhang araw ng paghahanap ng trabaho, umupo si Jason sa kanyang maliit na apartment. Nakatitig sa mga hindi pa nabubuksang bayarina, nakakapatong sa mesa ng kusina. Tahimik ang paligid hanggang sa biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ang tumawag. Halos hindi niya ito sagutin. Iniisip na baka isa na namang tawag mula sa kolektor ng utang. Pero may kung anong pumilit sa kanya na i-slide ang sagot. Hello? Si Jason Carter ba to? Tanong ng isang malalim at may otoridad na boses. Napatuwid si Jason sa upuan. Opo, sino po sila? Iniligtas mo ang buhay ng aking ama. Napahinto sa paghinga si Jason. Whitmore. Bigla siyang natauhan. Si Charles Whitmore pala ang lalaking kanyang iniligtas at ang anak nito ay si William Whitmore, isa sa pinakamayayamang negosyante sa buong bansa. Nakita na niya noon ang pangalan nito sa balita.
May koneksyon sa malalaking korporasyon at bilyong dolyar na kasunduan. Kilala si William bilang isang makapangyarihan at walang awang negosyante. Nilunok ni Jason ng nerbiyos. Oo, naalala ko po. Kamusta na po siya? Buhay siya dahil sa'yo. Sagot ni William. Kailangan kitang makausap ng personal. Napaisip si Jason, bakit siya gustong makilala ng isang tulad ni William Whitmore? Mag-aalok pa ito ng gantimpala? Hindi naman siya ang tipo ng taong umaasa sa pabuya, pero sa sitwasyon niyang halos wala ng pera, hindi siya pwedeng maging mapagmataas. Sige, sagot niya. Kailan at saan po? Bukas ng umaga, sa Whitmore Plaza Hotel, Suite 1203. Kinabukasan, isinuot ni Jason ang pinakamaayos niyang pares ng maong at isang long sleeve button-up na polo. Hindi man ito mamahalin, ito na ang pinakadesente niyang damit. Pagdating niya sa napakataas na Whitmore Plaza Hotel, agad siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Parang hindi siya bagay sa loob ng parangiyang lobby na puno ng mga taong nakasuot ng designer suit. Habang umaakyat sa elevator, papuntang 12 palapag, para siyang nananaginip. Pagdating sa suite, sinalubong siya ng isang sekretarya na nakasuot ng elegante at pinatuloy sa loob. Napakaluwag ng silid. Mula sa hig hanggang kisame ang salamin, tanaw ang buong syudad. Sa isang malaking desk, nakaupo si William Whitmore na naka-tailored suit. Tumayo ito pagkakita sa kanya at iniabot ang kamay. Ginoong Carter, salamat sa pagpunta. Matatag na nakapagkamay si Jason, bagamat hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang dahilan ng pagkikita nila. Itinuro ni William ang upuan sa harap ng kanyang desk. Ikinuwento ng ama ko ang lahat. Panimula nito, kung paano ka huminto habang ang iba'y nagpatuloy lang. Kung paano mo isinugal ang trabaho mo para mailigtas siya. Ang ganitong uri ng kabutihang loob ay bihira. Napailing si Jason, medyo hindi komportable. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay dapat gawin ng sino mang matinong tao. Napangisi si William. At dyan ka nagkakamali. Maraming truck ang dumaan ng gabing yon. Ikaw lang ang huminto. Hindi alam ni Jason kung ano ang isasagot. Yumuko lang siya. Umupo ng maayos si William at nagpatuloy. Narinig ko na rin ang nangyari sa trabaho mo. Hindi ka tanggap-tanggap yon. Napabuntong hininga si Jason. Patakaran ay patakaran siguro. Matalim ang tingin ni William. Ang mga patakaran ay dapat nagsisilbing proteksyon sa tao, hindi parusa sa paggawa ng tama. Tinapik-tapik ni William ang mesa habang pinag-aaralan si Jason. Naniniwala ako sa pagbibigay ng gantimpala sa mabuting pagkatao, kaya kita pinatawag. Naghanda si Jason sa kung ano man ang susunod. Baka sobre ng pera o isang simpleng toke ng pasasalamat. Pero imbes noon, inilapit ni William ang isang folder sa kanya. Nagatupili si Jason bago ito binuksan. Sa loob, isang job offer. Isang executive position sa Whitmore Logistics, isa sa pinakamalalaking kumpanyang pangtransportasyon sa buong bansa. Ang sahod ay higit pa sa anumang kinita niya sa buong buhay niya. Nanlaki ang mata ni Jason. Hindi ito totoo. Pinagdikit ni William ang mga palad at tumingin ng diretso sa kanya. Kailangan ko ng taong tulad mo sa team ko. Isang taong may integridad. Taong gumagawa ng tama kahit mahirap. Hindi makapaniwala si Jason sa kanyang naririnig. 1 linggo lang ang nakalipas, itinapon siyang parang basura. Ngayon, iniaalok sa kanya ang isang oportunidad na kayang baguhin ang buong buhay niya. Mula sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Tumingala siya kay William. Bakit ako? Pwede ka namang kumuha ng kahit sino. Ngumiti si William. Dahil pinagkakatiwalaan kita. Napalunok si Jason. Sumagi sa isipan niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang gutom, ang pagkalugmok, ang paulit-ulit na pagtanggi sa kanya. Nasa pinakamababa na siya noon.
At ngayon, dahil sa isang simpleng gawa ng kabutihan, magbabago ang lahat. Huminga siya ng malalim. Iniabot ni William ang kanyang kamay. Tinatanggap ko. Sagot ni Jason habang mahigpit silang magkamay. At sa sandaling yon, napagtanto ni Jason ang isang mahalagang bagay. Minsan, ang paggawa ng tama ay maaaring magdulot sa iyo ng lahat ng uri ng kawalan. Pero sa huli, maaaring ibalik nito sa iyo ang higit pa sa anumang iyong pinapangarap. Si Jason Carter ay hindi pa kailanman nakapasok sa isang opisina ng korporasyon, lalo na sa isang engrandeng gusali tulad ng Whitmore Logistics Headquarters. Ang gusali ay isang napakataas na obra maestra ng salamin at bakal na nakatayo sa puso ng lungsod. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng bagong pinakintab na kahoy, mamahaling pabango at sariwang timplang kape. Ang mga empleyado sa loob ay pawang nakasuot ng malulutong na suit, mabilisang kilos at ang mga matay nakatutok sa tablet at cellphone. Nakaramdam si Jason ng pagiging dayuhan sa kanyang suot na second-hand blazer, pero alam niyang wala nang atrasan. Dumating na ang kanyang unang araw at papasok na siya sa mundong kailanman ay hindi niya naisip mapasok. Isang makinis at profesional na babaeng nakasuot ng corporate attire ang sumalubong sa kanya sa pasukan. Mr. Carter, maligayang pagdating po. Ako po si Olivia, ang assistant ni Mr. Whitmore. Inaasahan na niya ang inyong pagdating. Tumango si Jason at sumunod kay Olivia sa isang serye ng mga makintab at maayos na pasilyo hanggang sa makarating sila sa isang napakalawak na opisina na may dobleng pintuan. Binuksan ni Olivia ang mga ito at bumungad sa kanya ang isang napakalaking espasyo na may salamin mula sa sahig hanggang kisame. Kitang-kita mula roon ang kamanghamanghang tanawin ng skyline ng lungsod. Nakaupo si William sa likod ng isang malaking desk na gawa sa mahogany. Abalang binubuklat ang ilang dokumento. Pag-angat ng kanyang tingin at makita si Jason, bahagyang ngumiti ito. Jason, sakto sa oras. Naglinis ng lalamunan si Jason. Hindi po ako pwedeng malate para sa ganito. Itinuro ni William ang upuang nasa tapat ng kanyang desk. Umupo ka. Simulan na natin ang negosyo. Sumunod si Jason. Halatang kabado ngunit may kasamang pananabik. Kinuha kita dahil may nakikita akong potensyal sa iyo. Panimula ni William. Mayroon kang uri ng paghatol na hindi matuturo sa paaralan. Pero tandaan mo, ang tracking at ang corporate logistics ay dalawang magkaibang mundo. Sa tingin mo ba, kakayanin mong mag-adjust? Tumuwid ng upo si Jason. Hindi ako magsisinungaling. Bago sa akin ang lahat ng ito. Pero hindi ako kailanman natakot sa trabaho. Tumango si William. Halatang nasiyahan sa sagot. Yan ang gusto kong marinig. Yumuko ito ng bahagya. Seryoso ang tingin. Ganito ang usapan. Hindi kita kukunin bilang isang empleyado sa desk. Ikaw ang magiging tagapangasiwa ng mga operasyon sa field. Gusto kong tiyakin mong patas ang trato sa mga driver na ipinatutupad ang mga polisiya ng may sentido komon. Ayoko nang makarinig pa ng kwentong tulad ng sayo. Isang taong nawalan ng trabaho dahil lang sa ginawa ang tama. May apoy na sumiklab sa dibdib ni Jason. Ito na ang pagkakataon niya. Hindi lang para buuin ang mas magandang kinabukasan para sa sarili, kundi para baguhin ang isang industriyang minsan siyang sinaktan. Ang sumunod na mga linggo ay parang ipu-ipo. Binigyan si Jason ng crash course sa corporate logistics, mula sa supply chain management hanggang sa pagsusuri ng mga financial reports. Nakakabigla sa una, pero sinipsip niya ang bawat kaalaman na ibinigay. Mismong si William ang naging mentor niya. Ginagabayan siya sa bawat hamon. Pero hindi lahat ay natuwa sa biglaan niyang pag-angat. Isang hapon, habang nasa pagpupulong kasama ang mga department heads, isang matangkad na lalaki na may buhok na kulay pilak, si Richard Alden, senior executive ng Whitmore Logistics, ay tumingin sa kanya ng malamig. 20 taon na ako sa kumpanyang ito. Matalimang boses ni Richard. At ngayon,
Magdadala kayo ng isang truck driver para sabihan kami kung paano namin dapat patakbuhin ang kumpanya? Nagkatinginan ng ilan sa silid, halatang nailang. Nanatiling kalmado ang mukha ni Jason, pero sa loob niya'y kumukulo na ang galit. Kilala niya ang mga taong tulad ni Richard, yung masyadong sanay sa kapangyarihan kaya't ayaw ng anumang pagbabago. Wala man akong karanasan sa mga opisinang tulad nito. Tugon ni Jason, mahinahon pero buo ang loob. Pero alam ko kung anong pinagdadaanan ng mga driver natin sa daan. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay nila. At kung gusto nating umunlad ng kumpanyang ito, kailangan natin silang ituring na tao, hindi makina. Umirap si Richard. At anong karapatan mo para sabihin yan? Yumuko si Jason at tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Dahil isa ako sa kanila. Tumahimik ang buong silid. Napangiti si William, bahagyang humanga sa kumpiyansa ni Jason. Pagkatapos ng pagpupulong, tinawag niya ito sa isang tabi. Magaling ang pag-handle mo kanina, sabi niya, pero wag kang papakampante. Si Richard, matagal na niyang gustong makuha ang pwesto ko. Gagawin niya ang lahat para mapabagsak ka. Mabigat ang babala at sineryoso ito ni Jason. Sa mga sumunod na buwan, nagsumikap si Jason ng walang humpay. Kinausap niya ang mga driver, pinakinggan ang kanilang mga hinaing at nagpatupad ng mga pagbabago para mapabuti ang kanilang kondisyon sa trabaho. Isa sa mga pangunahing reforma niya ay ang bagong emergency staff policy. Isang patakaran na nagsisigurong walang driver ang mapaparusahan kung titigil upang tumulong sa nangangailangan. Dahil dito, unti-unting nakuha niya ang respeto ng mga driver. Nakita nilang hindi lang siya basta corporate figure, isa siyang tunay na kasama nila. Pero hindi pa tapos si Richard sa kanyang mga pakana. Isang gabi, habang nag-overtime si Jason, nakatanggap siya ng anonymous email. Nakalakip doon ang ilang leaked documents, mga peking report na nagpapakita umano ng pinipeke ni Jason ang mga delivery logs para magmukhang epektibo ang kanyang mga bagong patakaran. Nanlamig ang katawan ni Jason. Ito ay isang setup. Kinabukasan, galit na pumasok si William sa kanyang opisina, dala-dala ang mga dokumento at binagsak ito sa mesa. Sabihin mong hindi ito totoo. Aniya, malamig ang boses pero halatang nagpipigil ng galit. Masama ang kutob ni Jason pero nanindigan siya. Hindi sir, may nagnanakaw ng identity ko. May naninira. Napabuntong hininga si William, sabay pisil sa tulay ng kanyang ilong. Si Richard to. Alam kong siya, pero kailangan natin ng ebidensya. Nagkuyom ng panga si Jason. Hahanapin ko. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon para linisin ang kanyang pangalan. Sa loob ng 48 oras, hindi na siya halos natulog. Binalikan niya ang security logs ng kumpanya, sinuri ang mga email trails, at naghalungkat ng mga aktibidad sa system. Sa wakas, nahanap niya ang hinahanap. Isang unauthorized login mula sa opisina ni Richard bandang 2:00 ng madaling araw. Gamit ang access para kunin ang mga sensitibong files. Dala ang di mapapabulaan ng ebidensya. Hinarap nila ni William si Richard sa harap ng buong company board. Kalokohan ito. Singhal ni Richard. Mas paniniwalaan niyo ang isang truck driver kaysa sa akin? Ngumiti si Jason nang may kumpiyansa at inilapag ang ebidensya sa mesa. Tama ka. Hindi sila basta-basta maniniwala sa akin. Pero maniniwala sila sa konkretong ebidensya. Tahimik ang buong silid habang isa-isang sinuri ng mga miyembro ng board ang mga dokumento. Nakatiklop ang mga braso ni William. Walang emosyon ang mukha. Sa wakas, nagsalita ang chairman. Mr. Alden, nilabag niyo ang patakaran ng kumpanya at sadyang nagsagawa ng paninira. Sa bisa nito, ikaw ay tinatanggal sa posisyon. Namula ang mukha ni Richard. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Yumuko si William at tumingin ng diretso sa kanya. O, pwede. At ginawa ko na. Pumasok ang mga gwardya at inescort ang palabas si Richard.
At sa isang iglap, ang pinakamalaking banta sa karera ni Jason ay nawala. Pagkatapos ng pagpupulong, tinapik siya ni William sa likod. Niligtas mo ang kumpanyang to mula sa isang anghas. Tama ang naging desisyon kong kunin ka. Napabuntong hininga si Jason. Sa wakas, nabunutan siya ng tinig. Nilabanan niya ang mga makapangyarihang kalaban. Pinatunayan ang kanyang kakayanan at pinagong sistemang minsan ay umapi sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na lang siya basta nabubuhay. Nanalo na siya. Si Jason Carter ay lumaki sa hirap. Palaging pakiramdam niya ay isang pagkakamali lang ay matutuluyan na siya. Pero ngayon, habang nakatayo siya sa executive office ng Whitmore Logistics, napagtanto niyang may malaki nang nabago. Hindi na siya basta truck driver na kumakayod lang para sa ikabubuhay. Isa na siyang taong lumaban, nagtiis, at nararapat na nandoon sa tuktok. Ang pagbagsak ni Richard Alden ay naging mitya ng malawakang pagbabago sa kumpanya. Ang mga empleyadong minsang nagduda sa kanya, ngayon may respeto na. Ang mga driver na dumanas ng hindi makatarungang patakaran ay ngayon may tinig, at ang tinig na iyon ay siya. Hindi na kinakwestiyon ang kanyang presensya sa kumpanya. Itinatag na ito. Pero kahit sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi kailanman nalimutan ni Jason ang isang desisyon na nagsimula ng lahat. Ang paghinto para tulungan ang isang lalaking nangangailangan. Ilang linggo matapos ang pagtanggal kay Richard, narinig ni Jason ang hindi inaasahang tawag sa telepono. Si Charles Whitmore ito, ang lalaking kanyang iniligtas noong gabing iyon. Jason, iho. Ani ni Charles, ang tinig nito ay mainit at puno ng sigla. Gusto sana kitang pasalamatan ng personal, pero sabi ng anak ko, abalang-abala ka raw ngayon. Napatawa si Jason. Pwede nang sabihin, ganun nga po. Mabuti naman at nakabawi na ako ng lakas. Gusto kitang imbitahan dito. May mahalaga akong gustong pag-usapan sa'yo. Pumayag si Jason. At kinabukasan ay nagmaneho siya papunta sa Whitmore Estate, isang malapalasyong mansyon sa gilid ng lungsod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang mahaba at cobblestone na daan. Ang dambuhalang bahay na parang hango sa pelikula. Pagbukas ng pinto ng butler, pinapasok si Jason sa loob ng malawak na silid-aklatan kung saan naghihintay si Charles Whitmore, nakaupo at umiinom ng tsaa. Sa kabila ng yaman nito, may kakaibang kababaang loob sa matandang lalaki. Isang bagay na bihira niyang makita sa mga taong may kapangyarihan. Ang hirap mo nang mahanap sa mga panahong to. Ani Charles nang may ngiti. Tumango lang si Jason. Trabaho ang nagpapabisi. Magaling, masipag, lumalalim ang ugali. Tugon ni Charles. Itinuro niya kay Jason ang isang upuan. May utang ako sa'yo. Higit pa sa buhay ko. Binagyan mo ako ng oras. Oras kasamang pamilya ko. Oras na hindi ko na sana naranasan kung hindi mo ako tinulungan nung gabing yon. Bahagyang naalimpungatan si Jason sa sinabi. Ginawa ko lang naman po ang dapat gawin ng isang taong may konsensya. Napangiti si Charles. Iho, maraming dumaan sa akin nung gabing yon. Ikaw lang ang tumigil. At napakalaki ng ipapahiwatig niyan tungkol sa iyo. Hindi malaman ni Jason kung ano ang isasagot. Hindi niya kailanman inasahan ang kapalit ng ginawa niyang kabutihan. Pero heto siya ngayon, nakaupo sa harap ng isang bilyonaryo. Tinatrato bilang panauhing may dangal. Muling sumimsim si Charles ng tsaa, saka marahang inilapag ang tasa. Matagal na akong nabubuhay, Jason. Nakapagpatayo na ako ng negosyo, nakapag-ipon ng kayamanan, at nakasalamuhan ng maraming makapangyarihang tao. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang natutunan ko? Tumango si Jason ng bahagya, interesado. Ano po yun? Na ang pera ay hindi sukatan ng pagkatao. Ang integridad ang tunay na halaga. Sagot ni Charles. Pinatimo ni Jason sa isip ang mga salitang iyon. Nagpatuloy si Charles. Matagal na kitang pinagmamasdan itong mga nakaraang buwan.
Nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong kabataan ko pa. Gutom, determinado, at hindi kayang yumuko sa korupsyon. Naniniwala akong ikaw ang taong makakapagpatuloy ng pamana ko. Napakurap si Jason. Nagulat. Ako po? Anong ibig niyong sabihin? Ngumiti si Charles na para bang may laman. Ibig kong sabihin, gusto kong ikaw ang mamuno sa Whitmore Logistics balang araw. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Jason. Sir, sa totoo lang, ngayon pa lang po ako nasasanay sa bagong papel ko. Hindi ko po alam kung handa ako para sa ganoong klaseng responsibilidad. Tumawa si Charles ng mahina. Walang sino man ang talagang handa sa kadakilaan, Jason. Pero kapag dumating ang tamang panahon, ang karapat-dapat na tao ay tumatayo sa pagkakataon. Tahimik na naupo si Jason. Gulat pa rin. 1 taon lang ang nakalilipas, isa lang siyang ordinaryong truck driver na pilit lumalaban sa buhay. Ngayon sinasabihan siyang siya ang maaaring mamuno sa isang imperyo. Hindi kita pinipilit ngayon, dagdag ni Charles. Pag-isipan mo lang at kapag dumating ang tamang panahon, malalaman mo ang dapat mong gawin. Huminga ng malalim si Jason. Tama ang bigat ng sandali. Hindi niya tiyak kung kailan niya mararamdaman na handa na siya para sa ganoong responsibilidad. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na lang tungkol sa simpleng pagkakakayod ang kanyang buhay. Ngayon, ito'y tungkol na sa layunin. Lumipas ang mga buwan. Sa pamumuno ni Jason, dumaan sa makabuluhang pagbabago ang Whitmore Logistics. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho upang mapabuti ang kalagayan ng mga driver. Tinitiyak niyang wala nang makakaranas ng hindi makatarungang trato tulad ng naranasan niya noon. Kumalat ang balita tungkol sa bagong polisiya ng kumpanya. Di naglaon, mas maraming drivers ang gustong sumali sa Whitmore Logistics. Umuusbong ang negosyo, hindi lang dahil sa mas mahusay na pamamahala, kundi dahil sa nararamdaman na ng mga empleyado na sila'y pinahalagahan. Hindi kailanman naramdaman ni Jason ang ganitong kagalakan at katuparan. Bawat desisyong ginagawa niya, bawat pagbabagong ipinatutupad niya, ay tila isang hakbang palapit sa isang mas malaking layunin. Isang gabi, habang paalis na siya sa opisina, tumunog ang telepono niya. Si William iyon. Jason, sabi ni William sa telepono. Kailangan mong pumunta sa Whitmore Estate ngayon. Agad na naramdaman ni Jason ang bigat ng pagkadalian sa boses nito. Hindi na siya nagtanong, basta't nagmamaneho siya kaagad. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang tauhan at inihatid sa silid-aklatan ni Charles Whitmore. Doon, nakita niya si William na nakatayo, mabigat ang ekspresyon sa mukha. Anong nangyari? Tanong ni Jason. Humigpit ang sikmura. Napapuntong hininga si William. Pumanaw na ang ama ko. 1 oras nang nakakalipas. Nabigla si Jason. May bumara sa kanyang lalamunan. Maikli lang ang panahon ng magkakilala sila ni Charles. Pero malalim ang iniwan nitong bakas sa kanyang buhay. May iniwan siyang para sa'yo, sabi ni William, sabay abot ng isang liham na salyado. Nagatubili si Jason pero binuksan niya ito. Isang sulat kamay mula kay Charles Whitmore ang nasa loob. Jason, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang oras ko. Pero wag kang malungkot, anak. Namuhay ako ng maayos at lilisan akong alam kong tama ang naging desisyon ko. Ikaw ay hindi isinilang para lang magmaneho ng truck. Ikaw ay isinilang para mamuno. At alam kong sa tamang panahon, haharapin mo ang hinaharap at dadalhin mo ang kumpanyang ito sa bagong yugto. Huwag mong hayaan ang mundo na baguhin ka. Manatili kang tapat, matatag, at laging gumagawa ng tama kahit mahirap. Salamat sa pagligtas mo sa akin noong gabing yon. At higit sa lahat, salamat sa pagpapatunay na may kabutihan pa rin sa mundong ito. Charles Whitmore. Isinara ni Jason ang liham. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay William na tumango ng marahan.
Naniniwala sa iyo ang ama ko, Jason, sabi ni William. At naniniwala rin ako. Huminga ng malalim si Jason. Buong buhay niya, inakala niyang isa lang siyang simpleng manggagawa, nakatakdang magtiis at makipagsapalaran habang buhay. Pero ngayon, malinaw na sa kanya. Lahat ng hirap, lahat ng desisyon, lahat ng kabiguan ay may dahilan. Hindi na siya yung lalaking tinanggal sa trabaho dahil sa kabutihang loob. Siya na ngayon ang lalaking ginawang misyon ang katapatan at sa proseso, natagpuan ang kanyang tunay na layunin. Sa mga mata niya ay makikita ang determinasyon. Iniabot niya ang kamay kay William at mahigpit na nakipagkamay. Hindi ko siya bibiguin. At sa sandaling iyon, humakbang si Jason Carter, hindi na bilang lalaking basta nakaligtas, kundi bilang lalaking handa ng mamuno.